Seminar na ito po ay upang malaman natin sino si Caritas. Simulan po natin. Si Caritas et Labora ay isang kooperatiba. Kung mapapansin niyo po, sa salitang kooperatiba, may mga maliliit na salita na nakatago rito. Mayroong ko, opera, tiba, at pera. Ibig sabihin po, anumang kooperatiba ang sinasalihan natin ayon sa CDA, Cooperative Development Authority, ang nangangalaga sa buong kooperatiba sa buong Pilipinas. Ko, ikaw at ako ay pumapasok bilang miyembro kasapi ng kooperatiba. Opera. Sa pagpasok natin sa kooperatiba, tayo mismo ang nagpapatakbo ng ating negosyo. Opo, dito sa Caritas et Labora, tayo po ay nagninegosyo. Ang ating po ang negosyo ay magbigay ng serbisyo. Tayo po ay samahan ng manggagawa, skilled and professional. Dahil tayo ay mga miyembro, tayo din po ang maglalagay ng kapital sa kooperatiba. Kaya nga po, sa salitang kooperatiba, mayroong nakalagay na salita o nakatagong salitang pera. Mangangapital po tayo bilang mga miyembro at kasapi ng kooperatiba na siyang magpapatakbo ng ating negosyo. Tayo po ay maglalaan ng 250 a 15 katapusan. Ibig sabihin po, tayo mismo ay mga negosyante na kung saan may trabaho ka na, may negosyo ka pa. Dahil tayo ang naglaan ng kapital, pagkatapos ng isang taon, tayo po ay magkakaroon ng kinita ng ating saping puhunan o ating kapital. Opo, ibig sabihin po, may hinihintay tayong dividendo o kinita ng ating saping puhunan. Ito po ang huling salita na nakalagay sa salitang kooperatiba na ang ibig sabihin po ay tiba. So, sa madalit salita, ang pagpasok sa kooperatiba, may trabaho ka na, may negosyo ka pa. Sa kooperatiba, kahit po kayo ay nagpapahinga, natutulog, o rest day ninyo, kayo po ay kumikita sa kooperatiba. Dahil po, may mga miyembro na nagpapatakbo ng ating negosyo kahit po tayo ay rest day o nagpapahinga. Sa makatwid, lahat po tayo ay mga namumuhunan at kapitalista sa kooperatiba. Tayo po ay mga negosyante, nagbibigay tayo ng serbisyo bilang mga manggagawa. At nung taong 2023, tayo po ay itinanghal na multipurpose cooperative. Ibig sabihin po, hindi na lang tayo workers cooperative, kung hindi isang multipurpose cooperative na maaring magbigay ng ating produkto. Nakakapagbenta po tayo ng cleaning materials, cleaning equipment, at mayroon din po tayong co-op shop para sa ating mga miyembro. At magkaroon o kumita bilang benepisyo sa pagpasok sa kooperatiba. Ibig sabihin po, bukod sa binibigay ng gobyerno, SSS, Pag-ibig, PhilHealth, sa pagpasok nyo sa kooperatiba, may mga benepisyong nakalaan para sa atin. Sa makatwid, ang pinasok nyo po ay isang workers cooperative na kung saan tayo ang may-ari at tayo din po ang manggagawa ng ating kooperatiba. Sa madalit salita, may trabaho ka na, may negosyo ka pa. Tayong lahat po ang may-ari ng kooperatiba. Ang workers cooperative ay sinimula ng mga magkakaibigan noong 1844. Ito po ang Rosedale Society of Equitable Pioneers. Sa Pilipinas, napakaganda po ng kasaysayan ng kooperatiba. Mula sa Europa, noong 1892, dinala po ni Dr. Jose Rizal ang kooperatiba hanggang 1896. Ng 1896, December, si Dr. Jose Rizal ay nakulong at namatay. Dahil dito, ang tanging katulong niya sa pagtatag ng kooperatiba ay ang gobernador ng Bulacan, si Teodoro Sandico. Noong 1898,
si Emilio Jacinto ay naingganyong magtayo ng Consumers Cooperative sa San Pedro, Laguna. At dahil dito, sa pagtatag ng 1941 ng National Cooperative Administration sa pangangalaga ng ating Pangulong Manuel L. Quezon, ito po yung Commonwealth Act number 565. March 1990, itinayo po ang CDA Kooperatiba na kung saan ahensya ng gobyerno na nangangalaga sa buong kooperatiba sa Pilipinas. Meron pong 12.4 million members of cooperative Luzon, Visayas, Mindanao. Ang unang-unang kauna-unahang workers cooperative ay kaakbay. Hindi lang po si Caritas et Labora ang workers cooperative sa panahon natin. Naandyan din po ang Asia Pro na kung saan ang pinakamalaking workers cooperative sa Pilipinas. Ito po ay mula sa construction. At meron din po tayong excellent cooperative na kung saan nagbibigay sila ng serbisyo sa Shakey's. Ito po ay isa sa pinakamatagal na workers cooperative. Ang kaakbay ay itinayo noong 1990. Ano nga po ba ang kaibahan ng workers cooperative sa agency? Una sa lahat, sa pagpasok natin sa kooperatiba, katulad na nabanggit ko, tayo po ay naglalaan ng saping puhunan or share capital sa kooperatiba. Lahat po ay nagbabahagi ng bawat miyembro. Samantalang sa agency, nag-iisa lang po ang may-ari nito. Dahil tayo ang namuhunan o nangapital sa kooperatiba, tayo po ay umaasa na taon-taon tatanggap tayo ng kinita ng ating saping puhunan. Nang nakaraang 2024 na pinagatian ngayong 2025, ang ating po kinita ay umabot sa 8.0. So 8.0% na kung saan pinamahagi noong 2024. Samantalang sa agency, kay boss lang ang kinita at hindi tayo inaat. Dahil tayo ang may-ari, tayo ang nakumital, tayo ang kumita, ang ating sipag o pagbibigay natin ng serbisyo ay ibinabalik sa atin. Ito po ay tinatawag na balik tangkilik o patronage refund. Kung tayo po ay nagbibigay ng serbisyo sa kooperatiba, nangangahulugan na tinatangkilik natin ang ating negosyo. Tayo po ay nagbibigay ng serbisyo. Yan po ang pangunahing ating negosyo, ang magbigay ng serbisyo. Pag tinatangkilik po natin ang co-op shop at bumibili po tayo ng mga uniforme o anumang bagay na pangangailangan natin na tinatangkilik natin ang ating produkto, tayo din po ay tumatanggap ng patronage refund. Ang pinamahagi ng nakaraang kinita ng 2024 at tinanggap na namin 2025 ay 4.8%. Sa makatwid, bilang miyembro kasapi may-ari ng kooperatiba, almost 12% ang aming tinanggap bilang mga miyembro at kasapi ng kooperatiba. Samantalang sa agency, maghihintay tayong tumaas ang ating sweldo. Tinuturuan din tayo sa kooperatiba na mag-ipon. Opo, tuwing tayo po ay kumikita, bukod sa 250, nagtatabit din po tayo ng 50 pesos na savings. Ang kagandahan po sa ating pagsisave ay pwede pong nating paglaanan ang mga nais nating ipunin. Katulad pong uuwi kayo sa probinsya, balak natin ipagawa ang bubong ng bahay, bumili ng cellphone o mga gamit na para sa ating bahay. So tayo po ay pwedeng magdagdag o pwede nating dagdagan ang ating savings. Yung 50 pesos po natin sa isang buwan ay 100 pesos. Sa isang taon, 1,200. Ibig sabihin po, mayroon po itong maintaining balance na 500 pesos. Ano man po na sobra sa 500 pesos na naipon ninyo ay pwede po nating kunin sa panahon ng ating matinding pangangailangan o emergency. Nais nyo pong mag-ipon at dagdagan dahil uuwi kayo ng probinsya, bibili kayo ng gamit, papaayos ang tahanan o bubong ng bahay.
So pwede po nating padagdagan. Ang 50 pesos pwede niyong padagdagan sa nais ninyo. Pwedeng 500 pesos, 1,000 sa isang buwan, 12,000 sa isang taon. Pagdating ng Disyembre, pwede niyo pong makuha ang halagang 11,500. Kasi po, may maintaining balance ito na kung saan pinag-iipunan natin muli ang ating savings. So anything na ating withdrawin ay magtitira po tayo ng maintaining balance na 500 pesos. Kung tayo naman po ay hindi natin ginalaw ang ating savings, alam po ba ninyo, katulad ng sinabi ko, kahit natutulog po kayo, kahit rest day ninyo, ay kumikita kayo sa Coco. Kung meron kayong nakatabing 1,000, tumubo po siya ng 1%. Kung may nakatabi kayo sa loob ng isang taon na 3,000, tumubo siya ng 2%. Kung may nakatabi kayong 5,000 sa loob ng isang taon, tumubo siya ng 3%. Tama. Kahit natutulog tayo, kahit rest day natin, ang pera natin sa kooperatiba ay hindi natutulog. Sa agency, wala pong ganyang programa. Kakayahang mangutang o mag-loan. Sa kooperatiba, ang pinakamaganda po, kung tayo ay naka-6 na buwan po sa pagiging membro ng kooperatiba, maaari na po tayong mag-loan. Kung titignan po natin sa SSS, kailangan po natin ng 36 months para makapag-loan. Sa Pag-ibig, 24 months. Samantalang sa kooperatiba, 6 months, pwede na tayong makapag-loan. Ang halaga po na pwede nating i-loan ay 70% ng ating kapital. Hindi po natin hinihiram ang ating kapital. Ito po yung halaga at karapatan natin para po tayo ay mayroong makuhang loan sa halagang 70% ng ating kapital sa kooperatiba. Ang pinakamaganda po, lahat po ng kinikita natin sa kooperatiba ay bumabalik sa atin. Kung tayo po ay nag-loan sa kooperatiba, nag-cash loan, 10% po ng niloan natin ay bumabalik sa atin. Ano pong ibig sabihin? Kung nangutang po kayo ng 10,000, 10% ng 10,000 ay 1,000. Ibig sabihin nito, papasok po ito sa kapital ninyo o dadagdag ito sa kapital ninyo. Di ba po? Napakagandang mag-loan sa kooperatiba. Wala pong ganitong programa sa agency. Kakayahan, katayuan ng manggagawa. Ang katayuan po natin, napakasimple po. Tayo po ay membro at may-ari. Kaya po mapapansin ninyo, mayroon tayong mga dividendo, meron tayong patronage fund, meron po tayong savings, meron kakayahang mangutang. Hindi lang cash loan, kung hindi, pwede din tayong pumasok sa co-op loan dahil sa ating pagiging membro at may-ari ng kooperatiba. Ang tawag natin dito ay perks. Kaya po tayo nagkakaroon ng ganito dahil tayo ay mga membro at kasapi ng kooperatiba. Samantalang sa agency, ang turing po sa atin dito, ang katayuan po natin, tayo'y mga empleyado at mga manggagawa. Ang kaisipan natin sa kooperatiba, simple lang po. Tayo po ay entrepreneur, business owner. Magsisipag ako, mag-iipon ako. Tinuturuan po tayo ng financial literacy upang hawakan natin ng tama ang ating mga pera o ang ating saping pupunan kapital. Sa agency, tayo po ay mga contractual. Statutory benefits from the government, SSS, Pag-ibig, PhilHealth. Wala po tayong pinagkaiba sa mga regular na manggagawa. Kung ano po ang kontribusyon, kung ano po ang pakinabang o benefits ng regular na manggagawa, kaparehas lang po natin bilang mga membro ng kooperatiba. Sa agency, hindi po ako sigurado. Pinakamababang pasahod. Pro-labor po tayo na ayon sa itinatakda ng batas kung ang sasahurin po natin ay kailangan tumaas. Sa agency, hindi po ako sigurado. Ano pa ba ang meron at pinagkaibahan ng kooperatiba at agency? Patuloy na pagsasanay at pag-unlad ng kakayahan o continuous training and development. Sa kooperatiba, meron po tinatawag tayong holistic housekeeping training. Kung kayo po ay mga housekeeping, mayroon po ditong training
in-house na kung saan tinuturuan namin kayo ng tamang pamamaraan ng paggamit ng mga chemicals, ng mga equipment, at higit sa lahat, hindi lang yan ang ating ibinibigay sa ating housekeeping training. Nagtuturo din po tayo ng aircon awareness, pest control awareness, food awareness, waste management, 5S, at safety awareness. Yan po ang kabuuan na kaya po natin tinatawag siyang holistic housekeeping training. At meron din po tayong occupational safety and health training. Ayon po sa DOLE, minamandato na ang mga manggagawa ay kailangan alam nila kung sila ay ligtas at malusog habang sila po ay naghahanap buhay. Ito po yung tinatawag nating occupational training and health. Okay, so ito po yung OS. Meron din po tayong mga values formation at iba pang mga training na ibinibigay sa atin ng kooperatiba. Ang pinakamaganda po dito, pag kayo po ay nag-training sa kooperatiba, ang certificate po ay binibigay namin sa inyong original bilang mga membro at kasapi. Sa agency, hindi po ako sigurado. Mga programang nakaugnay sa mga manggagawa na kasapi. May mga programa po sa kooperatiba na kung saan nagsimula nung unang-una pa. Ang kooperatiba mo sa ngayong 2025 ay 18 years old na po. Meron po tayong ginaganap na taunang General Assembly. Ang General Assembly ay ang pinakamataas na boses sa kooperatiba. Ito po ay taunang pagtitipon ng bawat membro. Ang maaari pong maka-attend dito ay ang mga regular member na kung saan sila po ay may kapital na 25,000. Sila po ay maaring bumoto ng isang direktor at maaring maibotong isang direktor. Sa mga bago po nating mga miyembro, kayo po ay tinatawag nating associate member. Bakit kailangan pong umattend sa General Assembly? Ang General Assembly po, dito po natin pinag-uusapan magkano ang kinita, magkano ang ginastos, magkano ang paghahatian ng bawat membro ng kooperatiba at ano-ano pang mga bagong panukala at benepisyong inihahandog sa bawat kasapi at membro. Mayroon din po tayong tauna na annual retreat. Ito po ay isang araw ng pamamahinga na kung saan dinadala namin kayong maari sa Tagaytay o sa Antipolo. Ito po ay libre ang pamasahe, meron po tayong bus, meron po tayong board and lodging sa pong retreat house na kung saan ang bawat isa po ay maaaring makapagpahinga. Sa pagsisimula ng taon, sinisimulan po ito every February, tayo po ay nagsisimula ng ating annual retreat. Meron din po tayong family day. Ito po ay ginagawa sa pagdiriwang ng Labor Day na kung saan pinaparangalan natin ang bawat pamilya. Ginagawa po natin ito na isang sama-sama ng pamilya sa pamagitan ng swimming. Opo, pwede nyo pong maisama ang pamilya ninyo sa isang swimming. Meron po tayong bus, may cottage po tayo, at kanya-kanya lang po tayong bawat. Kasama na rin po dito ang entrance. Bilang mga membro, kayo po ay libre sa lahat. Maging entrance, maging cottage, maging pagpasok sa resort. Ang tanging babayaran na lang po natin ay ang ating mga kasama. Hindi naman po ito kakalasin agad sa inyo. Ito po ay unti-unti din po nyong huhulugan. Sumunod po, meron po tayong kasalang bayan. Taon-taon, ang bawat pamilya, ang bawat mag-asawa ay pinapasok natin sa sakramento ng kasal na kung saan ito ang nagpapatatag ng bawat pamilya. Ang pinakamaganda po dito, kami po ang bahala sa mga pari, lugar, simbahan, at higit sa lahat, para sa reception at dadausin ninyo kasama ang inyong mga bisita. Opo, tama po. Kasama ang inyong mga bisita, libre po lahat. Ang tanging aasikasuhin po ninyo ay ang mga papeles ninyo para ihanda ang inyong kasal. Meron din po tayong sports fest. Taon-taon po naging traditional ng kooperatiba na nagkakaroon tayo ng basketball, volleyball, tuwing buwan ng Hunyo. Para sa taong ito, binubuksan po natin ang panibagong sports. Ito po yung e-games. Ito po yung ML sa mga mahihilig mag-ML dyan. So,
Gagawin po natin yan, dadagdagan po natin ng darts at chess. Na kung saan ang lahat po ay maaari makiisa, kasama na rin po pa rin ang basketball at volleyball. Sa panahon ng mahal na araw at pagdating ng Pasko, tayo din po ay naghahanda. Nakikita-kita po tayo, lagi pong nating lugar ng ating pagninilay ay ang Quiapo Church. So iniimbitahan po ang lahat sa pagpasok ng mahal na araw at pagdating ng Kapaskuhan, tayo po ay nagninilay sa mga panahon na yan. Mga programa na kung saan nagpapatatag ng ugnayan ng bawat membro at kasapi ng kooperatiba. Sa agency, hindi po ako sigurado kung hindi ko po alam ang kanilang mga programa. End of contract. End of contract sa kooperatiba po ay wala. Dahil kayo po ang maglalagay ng end of contract. Kayo po ang magsasabi sa amin. Pagdating po ninyo ng 5 buwan sa pagiging membro at kasabi ng kooperatiba, kung kayo po ay na-deploy na, kayo po ay mayroong appraisal o ginegradean po namin kayo. Pagkatapos ng 1 taon, ito po yung annual, mayroon din po kayo ng grade. Conforme po sa ating business partner kung paano po ang pagbibigay ng appraisal sa inyo. Samantalang sa agency, alam naman nating lahat, 5 months, 6 months, renew tayo ng contract or maaring magkakaroon tayo ng. Ang ating kooperatiba, ang Caritas et Labora, ay nakarehistro sa DOLE. Lahat po tayo ay manggagawa, kaya dapat makinabang tayo ng binibigay na programa o benepisyo ng gobyerno. Dahil tayo rin ay may-ari ng kooperatiba, ayon sa CDA, under Republic Act 9520, na kung saan ang Caritas et Labora ay tinatag noong Hulyo 5, 2007, tayo po ay tinatawag ng mga kamay-ari. Sa madalit salita, pag kumita ang ating negosyo, pag kumita ang ating kooperatiba, o pag kumita ang ating kumpanya, Caritas et Labora, tayo po ay nagbabahaginan o naghahati-hati dito. Tayo po ay mga kapitalista na namuhunan sa kooperatiba. Kung kayo po ay nagdududa kay Caritas et Labora, gusto ko pong ipagmalaki sa inyo, noong December 17, 2021, si Senator Cynthia Villar ng Villar Sipag Award, ginawaran po ang Caritas et Labora na Most Outstanding Community Enterprises. Sa pamagitan ng pagbibigay ng karangalan sa kooperatibang ito, si Caritas et Labora ay nakilala Luzon, Visayas, Mindanao. Hindi lang din po yan. Noong March 23, 2024, ang ating Pangulong BBM o Ferdinand Bongbong Marcos Jr., tayo po ay sinabing isang legit, matatag na kooperatiba. Ito po ang nagpapatunay na si Caritas et Labora ay isang kilala, ganap, legit, at true-blooded cooperative. Ayon sa DO 174, Department Order 174 ng DOLE, si Caritas et Labora ay isang human resource service cooperative. Meron po siyang business partner. Katulad halimbawa si UST, Cardinal Santos, Quiapo Church, DMCI Homes, Acacia, at iba pang mga business partner na kung saan pinagbibigyan natin ng serbisyo. Ang ating opisina at ang business partner ay may tinatawag na service agreement. Bawat membro ay dumadaan sa proseso na kung saan meron tayong tinatawag na employment, katulad din po sa agency. Kung mapapansin nyo po, kinukuha na po kayo ng NBI, ano mang mandated government requirements, medical, ipoproseso po kayo. Pagkatapos nyong iproseso, kung handa na po ang lahat, sa inyong pagpasok,
Papasok po kayo sa isang orientasyong katulad ngayon. Ito po ay tinatawag na Pre-Membership Education Seminar o PMES. Isang orientasyon para sa mga nagnanais maging membro at kasapi ng kooperatiba. Pag tinanggap niyo po ang inyong pagiging membro sa kooperatiba ayon sa first principle from the 7 principles of cooperative. Principle number 1, voluntary on open membership. Bukas sa loob ang pagsapi at tinatanggap po ang lahat. So ibig sabihin sa pagtanggap nyo ng kooperatiba, kayo po ay nagiging otomatikong miyembro at kasapi ng kooperatiba. Pag ready na po ang lahat, ang inyong mga papeles, ang pagtanggap sa kooperatiba, kayo po ay pipirma ng employment contract. May 3 pong kontrata dito sa kooperatiba. Ang unang kontrata po ay job description. Ano po yung ating trabaho, ilang oras papasok, saang lugar o business partner na papasok, ano po yung ating mga job description, yung ating mga gagawin. Magkano ba yung susweldohin natin? Ano-ano yung mga benepisyong ibibigay sa atin ng gobyerno? Pakibasa pong maigi, 3 page po ito, Tagalog. Yan po ang unang contract. Ang pangalawang contract ay kasunduan sa paglalagak ng saping puhunan. Ito po ay kontrata na nagsasaad tungkol sa ating kapital. Sa inyo pong 250 na ibinahagi at pinagkatiwala sa kooperatiba. So ito po ay pakibasa natin, 1 page lang po. Nakasaad po ang lahat tungkol sa ating kapital na inilalagak o pinagkakatiwala sa kooperatiba. Ang pangatlo pong kontrata, ang pagiging membro sa kooperatiba. Ito po ay 1 page lang po, Tagalog, at nagsasaad kung ano po yung pamantayan at mga panuntunan bilang membro ng kooperatiba. Pakibasa pong maigi bago natin pirma. Pag ready na po kayo, magkakaroon po kayo ng endorsement letter. Ito po ay sulat na kung saan dadalhin nyo sa business partner at nagsasabi po sa endorsement letter na yan, si Jade Tino ay isang membro ng kooperatiba, may kakayahan bilang isang driver. Kung papansinin po ninyo, hindi po tao ang pinadadala natin kay business partner, kung hindi mga kasaping membro na magbibigay ng serbisyo at may kakayahang gumawa ayon sa kakayahan na in-applyan po ninyo. At ready na po kayo kay business partner. Kung mapapansin natin sa tripartite relationship, tanging ang membro at business partner ang may putol-putol na linya o arrow. Bakit po? Dahil dito po nagsasabi na ang bawat membro ay dinala kay business partner upang magbigay ng serbisyo. Anumang pangangailangan natin na hiningi po natin yan kay Caritas et Labora. Katulad po, kulang ang sweldo o wala pang sweldo, payslip o anuman po, maglo-loan kayo o may mga concern kayo, hindi po nating direkta na hinihingi o kinukuha o kinakausap si business partner. Dahil nandoon po tayo sa business partner upang magbigay ng serbisyo. Sa makatwid, ang tahanan natin ay kay Caritas et Labora. Kaya nga mapapansin nyo, kay Caritas et Labora, meron po kayong employment contract o kontratang pinirmahan. Si Caritas et Labora po ang inyong employer. Katulad nga na sinabi ko, may trabaho na kayo, may ari pa kayo. Ito po ang kagandahan sa pagpasok sa kooperatiba. Ang Caritas et Labora ay salitang Latin. Kung kayo po ay nagtataka kung ano ang Caritas et Labora. Ito po ay salitang Latin na ang ibig sabihin po ng Caritas ay charity. In layman's term, ang ibig sabihin po niya ay love. Ang et is end, labora is labor, layman's term is work. Ang misyon ng bawat isa sa atin ay mahalin ang ating trabaho, pagmalasakitan ng ating trabaho, pahalagahan ng ating trabaho. Ito po ang misyon
na inihahatid sa bawat membro at kasapi ng kooperatiba ang pagmamahal sa ating kakayahang gumawa. Dahil tinanggap nyo ang pagiging membro sa kooperatiba, narito po ang mga benepisyong ilalahad ko sa inyo. Katulad ng aking sinabi sa inyo, pagkatapos ng taon, dahil lahat po tayo ay mga kapitalista, naglagay po tayo ng 250 na ating kapital upang ang ating opisina ay tumakbo, ang ating negosyo ay tumakbo. Umaasa po tayo pagkatapos ng taon na tayo ay nagbigay ng serbisyo, ang ating kapital ay tumubo. May kinita ang ating saping puhunan. Ang tawag po dito, dividendo. Dahil tayo ang nangkapital, pero tayo ang nagbigay ng serbisyo o tayo ang nagtrabaho, tayo ang manggagawa. Tuwing tinatangkilik natin ang pagbibigay ng serbisyo, pag tayo po ay naglo-loan, pag tayo po ay kumukuha ng mga produkto ng kooperatiba, mayroon pong bumabalik sa atin. Ang tawag po dito ay balik-tangkilik o patronage refund, katulad ng nabanggit ko kanina. Pag kayo po ay naka-isang taon sa kooperatiba, tuwing birthday ninyo, kayo po ay makakatanggap ng 500 pesos kung kayo po ay associate member. Kung kayo naman po ay regular member, mayroong kapital na 25,000, ang inyong birthday incentive na matatanggap ay 1,000 pesos. Ang bawat membro po, pag naka-isang taong serbisyo sa kooperatiba, lahat po tayo ay naka-insured. Ito po ay life insurance na kung saan tayong lahat po ay ligtas na naghahanap buhay. Kaya po, ang pinakamaganda sa life insurance na to, kasama po 3 sa pamilya nyo. Maaring asawa, kailangan po kasal o legal na kasal, mga anak, kung binata o dalaga, kasama po ang inyong magulang, mga kapatid. Pero gusto ko pong ipaalala sa inyo, pag ang inyong mga magulang ay nasa 60 years old na po, hindi na po natin maisasama sa insurance. Alam naman po natin ang patakaran ng insurance para sa mga edad 60 years old, hindi na po natin nai-insured ito. Pangatlo, cash loan. Ang maganda po sa kooperatiba, kahit hindi po kayo umabot ng 1 taon para mag-loan, in 6 months at sa inyong kapital, binibigyan po kayo ng 70% na karapatang halaga para inyong ma-loan. So 6 months po sa pagiging membro, pwede na po kayong mag-loan. Pwede din po kayong magkaroon ng ATD o Authorization to Deduct. Ito po yung tinatawag nating kaltas sweldo. Pwede po kayong kumuha ng mga appliances katulad ng electric fan, washing machine, Android TV, cellphone, laptop, refrigerator, anumang appliances, kasangkapan na naiisip ninyo ay meron po ang ating co-op shop. Makipag-ugnayan lang po kayo sa ating co-op shop at sa kanyang Facebook page. In 6 months, pwede na po kayong makinabang ng mga benepisyong ito. Pagkatapos ng 1 taon, pagdating po ng December, tuwing December po, bukod sa 13-month pay po natin, ang bawat membro ay nakakatanggap po ng gift check. Pero para sa taong 2024, sinimulan po ng 2024, hindi na po gift check ang tinatanggap natin. Binibigyan po tayo ng cash gift na kung saan ina-upload sa ating mga ATM. Hindi po ito kasama sa 13-month. Ito po ay regalo ng kooperatiba sa atin. Kung kayo po ay naka-1 kalahating taon, meron na po kayong 500 pesos na regalo sa kooperatiba. Kung kayo ay may 1 kalahating taon pataas o mahigit pa, mayroon na po kayong 1,000 pesos cash gift. Sa kooperatiba, pag naka-1 taon po tayo, ang ating pong annual physical examination or ang ating medical na kung saan itinatakda ng DOLE na taon-taon na ang bawat manggagawa ay
kailangang ligtas, malusog sa paghahanap buhay. Ito po yung ating tinatawag na APE. Libre na po ang ating medical pag tayo po ay naka-isang taon sa kooperatiba at meron din po tayong libreng isang uniform. Ang pinakamaganda sa kooperatiba, Caritas Labora, na wala sa agency ay ang retirement pay. Lagi po natin tatandaan sa kooperatiba, habang nagbibigay tayo ng serbisyo at sa haba ng ating serbisyo, pinapahalagahan tayo ng kooperatiba. Anong ibig sabihin po nito? Kung kayo po ay umabot ng 5 taon na nagbibigay ng serbisyo sa kooperatiba at tumungtong po kayo sa 60 years old, meron po kayong retirement pay. Retirement pay po ito, hindi po ito separation pay. Magkaiba po ang retirement pay at separation pay. Ang retirement pay po ay ang mga edad 60 years old to 65 years old na minamandato ng batas para sa kanyang retirement. Pero ang kinakailangan po, para makuha po natin ang retirement na ito, kailangan po mayroon tayong 5 taong serbisyo sa kooperatiba. At isa pa po sa maganda sa programa ng kooperatiba, pag kayo po ay naka 5 taon na sa kooperatiba, kayo po ay pinaparangalan bilang matatag na miyembro, meron po kayong cash gift. Pag kayo po ay naka 10 taon na serbisyo sa kooperatiba, mayroon po kayong plaking matatanggap bilang miyembro, matatag na miyembro sa kooperatiba at cash gift. Pag kayo po ay naka 15 years sa kooperatiba, meron po kayong plake na matatanggap bilang matatag na miyembro ng kooperatiba at cash gift din po. Ganyan po ang pagpapahalaga sa atin ng kooperatiba bilang mga miyembro, kasapi, may-ari ng kooperatiba. Mayroon po tayong 9 o mahigit pa na mga benepisyo sa kooperatiba na hindi natin makikita o matatagpuan sa anumang agency. Ang kooperatibang ito ay binasbasa ng ating mahal na Cardinal Gaudencio Rosales. Siya po ay nagbasbas para ipagpatuloy ang misyon ng simbahan na tumulong sa mga maralitang manggagawa. Pero gusto ko pong sabihin sa inyo, hindi po ito pag-aari ng simbahan. Ang may-ari po nito, tayo po yung mga kapitalista, tayo yung manggagawa, tayo pong lahat. Ang simbahan po ay nandiyan para sa atin upang iangat ang dignidad ng mga maralitang manggagawa. Hindi po ito exclusive sa mga Katoliko. Sinasabi nga ng principle number 1 sa 7 principles ng cooperative, voluntary and open membership, ibig sabihin po, bukas po sa lahat ang pagtanggap sa mga membro, anuman ang religion, kasayarian, or katayuan ng isang nagnanais maging membro sa kooperatiba ay tinatanggap ng co-op. Yan po ang kagandahan ng pagpasok sa Caritas et Labora. Ang bisyo ng kooperatiba, dadalhin tayo ng kooperatiba at sinasabi niya ang nangungunang kooperatiba ng manggagawa. Ang layunan niya, iangat ang antas ng buhay ng mga kasapi. Kaya mapapansin niyo po, iba't iba yung mga benepisyong tinatanggap natin sa kooperatiba. At makatulong sa pagkakaroon ng iba yung sigla sa paggawa tungo sa mabuting relasyon sa business partner at ginagalawang komunidad. It's a relationship between mga kamay-ari at ang ating business partner. Ang misyon ng kooperatiba, matiyak ang isang mabuting pamayanan, material at espiritual na buhay ng mga kasapi. Kaya mapapansin niyo po, may mga programa ditong kasalan ng bayan, family day, retreat, recollection, sports, at iba't iba pa. So ibig sabihin po, hindi lang po nakatuon ang kooperatiba para sa material na bagay kung hindi din sa espiritual na buhay ng mga kasapi. Mapanatili ang nagkakasama at produktibong relasyon ng kooperatiba, kasapi at business partner. Sakit ng kalingkingan, sakit ng buong. Ang bawat membrong nakadeploy po ay ang mukha ng kooperatiba. Kayo po ang nagbibigay ng mukha ng kooperatiba. Ibig sabihin po, nasa sa inyong mga kamay ang paglago
at dignidad ng ating kooperatiba. Nasa inyong mga kamay ang pangalan ng kooperatiba. Maisulong ang patuloy at masagana at maunlad na pamayanan ng manggagawa at business partner. So ito po ay isang relasyon na patuloy nating ibibigay anuman po yung panahon, maaari po tayong magpasok ng ating pamilya, kamag-anak, kapatid sa Caritas et Labora. Ito po ay ginawa hindi lang para sa isang individual, para sa isang komunidad, pamayanan ng mga manggagawa at bawat Pilipino. Bumubuo tayo ng panibagong mukha ng mga manggagawa. Ito po yung tinatawag nating Labora Core Values. Letter L ng Labora, love of God and dignity of work. Pagmamahal sa Diyos at dignidad sa paggawa. Kaya sinisikap natin na ang bawat manggagawa ay kahit na mahirap, may dignidad sa paggawa. Hindi mga sinungaling, mandaraya, magnanakaw, magaspang ang ugali. Accountability and commitment. Ang bawat isa po sa atin ay may kakayahang gumawa. Ano man po yung ating kakayahang gumawa, dapat po natin ipagmalaki. At higit sa lahat, anuman po ang inuuha nating trabaho, ang bawat isa po sa atin ay accountable at may matatag na commitment sa kanyang serbisyo. Business-oriented and excellent, simula po sa umpisa, ang pinag-uusapan natin ay tungkol sa negosyo. Wala po akong tinago sa inyo sa pagiging membro ng kooperatiba. Kaya inaasahan po ng kooperatiba na ang bawat membro ay magbibigay ng magandang serbisyo. Open-mindedness innovation. Ibig sabihin po, sa paglago natin, sa pagnasama natin sa kooperatiba, maging bukas po ang isip natin, maging malawak po yung pananaw natin sa pagbabagong ito. Kasi po, hindi po madali maintindihan ang kooperatiba sa unang pagpasok natin. Kailangan po maibigay natin ang ating buong pagtitiwala, ang ating buong puso sa pagbibigay ng serbisyo sa kooperatiba at business partner. Respect for others. Ang bawat membro, ang bawat business partner ay pinapahalagahan natin. Kaya bilang Labora, tayo po ay nagbibigay ng respeto sa bawat membro, sa bawat business partner, sa bawat kliyente, sa bawat taong pinagseservisyohan natin. Ito po yung tinatawag nating tatak Labora. Pwede po nating sabihin Labora morning, Labora afternoon, Labora evening. Isang tatak na mag-iiwan ng tunay na pagpapahalaga ng serbisyo ng kooperatiba. Letter A ng Labora, active participation. Upang mas lalo nating makilala ang bawat isa bilang mga miyembro at kasapi ng kooperatiba, may mga programa pong nakalaan sa kooperatiba na maaari po tayong makiisa, mag-join, magkita-kita at magsama-sama. Ang inaasahan lang namin po sa inyo ang inyong partisipasyon sa lahat ng mga gawain, activities ng cooperative. Active participation. Kung nais nyo pong balikan ang seminar na ito o ang training na ito, maaari po kayo pumasok sa aking YouTube channel. Ito po yung JT nyo, Safety Officer. Ako po ay isang safety officer. Paki-scan po ang QR code para po mabalikan natin at masabi natin sa ating pamilya, sa ating asawa, mga anak, magulang, at may ipamahagi natin sa ating mga kaibigan, kapitbahay, kabarangay, na maaari silang mag-apply bilang mga manggagawa, kamay-ari ng kooperatiba. Pasok lang po tayo sa aking YouTube channel, JT Nyo Safety Officer. Gusto ko pong ipakilala sa oras na ito ang ating mga Board of Directors. Ang ating mga Board of Directors, sila po yung nagbibigay ng benepisyo at naglalahad ng mga panakala at polisiya sa kooperatiba. Mayroon po tayong 7 direktor. Unahin ko po ang ating chairperson. Ang ating chairperson ay itinanghal na the most outstanding Pilipino noong 2016 na ginawad ng Pangulong Duterte.
Siya din po ang chairperson ng Samahan ng Kooperatiba sa Metro Manila, ang UMMC. Siya din po ang presidente ng Radio Veritas, executive director ng Caritas Manila, at founder ng multi-billionaire cooperative in Taguig, Simbayanan ni Maria. Ang ating pong chairperson ay kilala, Luzon, Visayas, Mindanao, at founder ng Caritas Labora. Walang iba kung hindi si Director Father Anton City Pascual, ang ating pong chairperson. Ang ating vice chairperson ay katulad nating manggagawa. Walang iba po kundi si Director Emily Magno. Ang lahat po ng nagiging direktor ng kooperatiba, sila po ay nagkakaroon ng mga seminar at pag-aaral tungkol sa co-op para malaman po nila kung paano patakbuhin ang isang kooperatiba. Kaya kung kayo po ay mahalal na direktor o boboto ng isang direktor, siguraduhin po natin na ang direktor na iboboto natin ay magbibigay ng magandang benepisyo sa kooperatiba. Ang ating vice chairperson, walang iba kundi si Director Emily Magno, membro since 2015 na nakatalaga sa Caritas Manila. Ang ating tatlo pa pong direktor, meron po tayong 7 direktor. Si Director Corazon Camille Balite, membro since 2013, housekeeper and team leader ng Fe del Mundo Medical Center. Si Director Marisa Adriano, membro January 15, 2015, isang housekeeper sa SEAP. At si Director Jessica Clarice Odal, board member, housekeeper, team leader ng La Loma Catholic Cemetery. Siya po ay membro since September 7, 2012. Kasama din natin ang dalawang bago. Ito po yung bagong elect ngayong 2025. Si Director Hilda Montano, team leader, housekeeper ng DMCI Royal Palm, membro since 2017 as si Director Jules Batoktoy, team leader, housekeeper ng Immaculate Conception Cathedral Parish, member since 2017. Sila po ang ating 7 direktor na nangangalaga sa bawat kasapi at membro ng kooperatiba. Maaari po tayong pumunta sa ating mga Facebook page at sa ating mga website para po makita natin ang history ni Caritas at Labora, ang mga hiring at mga gawain sa co-op. Sa pagpasok po sa kooperatiba, ang kooperatiba po ay dinala ni Dr. Jose Rizal. Alam po natin yan, pinaliwanag ko kanina. Meron pong sinusunod sa buong mundo na tinatawag na 7 principles para malaman natin kung ang isang kooperatiba ay tunay bang legit, tunay bang totoo bang kooperatiba na naaayon sa sinasabi ng 7 principles. Unang-una po, katulad ng sinabi ko sa inyo, first principle, voluntary and open membership. Ang bawat membro po ay voluntaryong tinatanggap ang pagsapi sa isang kooperatiba. Ang isang kooperatiba po ay bukas sa lahat at tinatanggap ang lahat ng mga kasapi at membro. Principle number 2, democratic control. Ibig sabihin po, tayo po ay may boses sa kooperatiba. Nagiging malakas ang boses natin at nagiging ganap sa pagbasok ng General Assembly. Principle number 3, members' economic participation. Ang ating kapital ay pinagsama-samang saping puhunan o pagbibigay, pagbibigay pahalaga ng bawat membro sa kanilang saping puhunan. Ito po yung tinatawag nating kapital. So umiikot po ang ating negosyo, tumatakbo po ang negosyo natin sa partisipasyon ng bawat membro. Kaya lahat po tayo dito ay nangangapital sa kooperatiba. Principle number 4, autonomy and independent. Walang sino pong pwedeng magdikta sa bawat kooperatiba. Tayo po ay tumatayo sa sarili natin at tayo po ay isang matatag na kooperatiba. Principle number 5, education, training, and information. Ibig sabihin po,
Sa kooperatiba, dapat po may tamang impormasyon katulad ng binibigay ko sa inyo, ang PMES at mga trainings na para ang isang miyembro ay lumago. Mayroon din pong principle number 6, cooperation among cooperative. Tayo po ay tumutulong sa kapwa nating kooperatiba. Katulad po ng ating insurance, yan po ay 1CISP. At tayo din po ay nakipag-ugnayan sa iba pang mga kooperatiba sa tulong ng UMMC and UCC. At tayo din tumutulong sa mga magsasaka sa norte. Kaya po kung bibili kayo ng bigas sa co-op shop, meron pong co-op price na tinutulungan natin ang mga magsasaka sa norte mula sa Pangasinan at Nueva Ecija. Principle number 7, concern for community. Kaya po tayo ginawaran ng Bilyar Sipag Award dahil tunay na ang Caritas et Labora ay may pagmamalasakit sa kanyang komunidad. Dahil tinanggap nyo ang pagiging membro sa kooperatiba, ang kooperatiba po ay mayroong karapatang magdisiplina sa bawat membro at kasapi ng kooperatiba kung sila po ay lumalabag sa Code of Conduct. Meron po kayong matatanggap na isang booklet sa inyong brown envelope na ibibigay. Kung titignan nyo po yan, pakibasa po natin. Sana po lagi nating bit-bit itong Code of Conduct. Ito po ay gabay natin upang makapagbigay ng mabuting serbisyo sa bawat business partner. Simulan po natin ang pagdidisiplinang ito. Class A, magaang na paglabag. Ito po yung wala tayong suot na ID, madalas po tayong late, tayo po ay madalas na hindi pumapasok o uma-absent, maari po tayong disiplinahin ng kooperatiba. Class B ay ang tinatawag na mabigat na paglabag. Nahuli tayo, natutulog sa oras ng paggawa. Madalas kang nagse-cellphone, hindi mo naman kailangan sa iyong trabaho o serbisyo. May nasira kang kasangkapan, may natigil na operasyon dahil sa iyong kapabayaan, nanigarilyo sa mga ipinagbabawal na lugar, insubordination, o tahas ang hindi pagsunod. Maari po tayong disiplinasin ng kooperatiba. Ito po yung Class B, mabigat na paglabag. Class C, seryosong paglabag, pagnanakaw, padaraya, pangungupit, pagpapalsipika ng dokumento, awol. Lahat po ito ay due process. Hindi po porket nagkamali ang isang miyembro, tinatanggal po siya. Mayroon pong prosesong ginagawa tayo or tinatawag nating due process. Simulan po natin sa Class A. Sa Class A po, halimbawa, late. Sa unang late po natin, maaari pong 15 minutes to 30 minutes sa buong cut-off, sa isang cut-off, yan po ay 15 days, yan po yung unang cut-off natin, maaari po kayong bigyan ng warning o verbal na babala. Kakausapin po kayo. Okay? Maaari kayong magpaliwanag. Kung naulit po ang pangyayaring ito sa kabila ng inyong pagpapaliwanag o inyong mga rason, pumapasok na po yung ating nasusulat na babala o ang tawag nating memo. Sa memo, meron po nakalagay na incident report o IR. Ano po ay nakapaloob dito? Kailan nangyari, saan, paano, at saan po lumabag sa Code of Conduct. Kaya napakahalaga na binabasa natin ang Code of Conduct. Ang susunod po ay ang Notice to Explain o NTE. Ibig sabihin po, ang bawat manggagawa ay may karapatang magpaliwanag. Ito po yung napakahalagang karapatan ng bawat manggagawa. Ang magpaliwanag o maaring humingi tayo ng pangalawang pagkakataon. Kung ayon sa proseso na maaari kayong masuspende ayon sa ilang inyong ginawa o paglabag, mayroon po tayong 3 pagkakataon. Pero lahat po ng suspension, no work, no pay. Ang mga suspension po, kayo po ay pupunta sa opisina para po magkaroon kayo ng consultation, iproseso po kayo. Pero katulad ng sinabi ko, sa unang pahayag, maaari po kayong matanggal o kayo po mismo ang maglalagay ng endo sa inyong serbisyo. Ang Class B naman po, ang memo po dito ay suspension. Nahuli kayo natutulog, madalas po kayo nagsi-cellphone,
nanigarilyo kayo sa mga ipinagbabawal na lugar. Ilan lang po ito sa mga nakalagay sa Code of Conduct, kaya napakahalagang basahin. Sa memong ito ng Class B, suspension na po. Ganun pa rin po ang proseso natin. Meron po kayong IR, magpapaliwanag po kayo, pero suspended na po kayo. Meron kayong tatlo. Kung ang business partner po ay tinanggihan kayo at sinabihang ayaw na ng serbisyo ninyo dahil lagi kayong late or nahuli kayo natutulog, hindi niya po nagustuhan ang serbisyo na yan, maaari po tayong matanggal. Class C. Sa memong ito, tinatawag po itong seryosong paglabag. Ito po ay pagkatanggal. Pero proseso pa rin po tayo. Meron po kayong IR at napakahalaga po ng inyong boses, kaya binibigyan po kayong pagkakataon magpaliwanag. Ang bawat isa ay inaasahan na magbigay ng tamang mga requirements. Lahat po ng mga requirements na hinihingi namin sa inyo ay kailangan maipasa natin sa tamang oras upang ang proseso natin po ay maging maayos. Hinihingin po namin kayo ng pre-employment medical. Meron kayong basic 5 kung kayo po ay 35 years old pataas, meron po kayong ECG. At huwag kakalimutan sa resulta ng inyong medical examination, kailangan po nakalagay yung tinatawag natin sa recommendation na kayo ay fit to work. Ayon sa Republic Act 9563, ang lahat po ay inaasahan na dumaan sa drug test. Kahit kayo po ay agency, direct hiring, kooperatiba, kayo po ay inaasahan na lahat na dadaan sa drug test ayon sa Republic Act 9563. Pagkatapos ng isang taon, minamandato ng DOLE na ang bawat manggagawa ay kailangang magpa-medical pa rin po. Ito yung tinatawag nating annual physical examination. So dito po natatapos ang aking orientasyon. Katulad ng sinabi ko po sa inyo, ako po si Sir J. Tino, ang Learning and Development Specialist ng Caritas et Labora. Pumasok lang po kayo sa aking YouTube channel para po mabalikan po natin ulit at maalala natin ang ating mga pinag-usapan. Muli, magandang araw mga kamay-ari. Maligod namin kayong tinatanggap bilang mga membro kasapi ng kooperatiba.